malaking accomplishment ang inyong tanggapan ay nakakakuha ng mga suporta sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi dahil may kakilala kayo o malakas kayo, dahil pinakikita ninyo na kayo mismo na punong bayan ay pwedeng pagkatiwalaan ang inyong opisina, ang mga departamento, ang mga heads ng department, at ang mga kawani. So, ang nakikita natin na magandang resulta nito, hindi lamang sa ating mga kababayan, ay kasama ang pag-angat ng moral ng inyong team. Team Siniluan, ang inyong tanggapan, ang inyong mga empleyado ng ating LGU. Maaari bang may bahagi ninyo kung ano ito at sa maipaliwanag na hindi basta ito na kukuha. So, nung nag-start ako na sinabi ko na we have to make it, to deliver all the basic and the mandates. Alam mo, slowly hindi nila napansin. Itong mga department heads, hindi nila alam. Patatawag na lang. May award sa province. Okay. Mayor, baka po available kayo, may award na tayo sa region. Mayor, nagpe-perform po tayo sa national. So, all departments na meron, nagkakaroon talaga sila ng recognition. Okay. So, hindi ko naman alam na ito palang pile of recognition na to ay nakadatos din yan sa DILG. Yan. So, nung in-evaluate, most outstanding municipality. Okay. For first and second class level or category, ang Siniluan sa DILG. Tapos, second rank tayo sa Calabarzon. Okay. With same category, first and second. Ano nangyari? Sa first and second class municipality, ang most outstanding municipality, Siniluan lang sa buong Laguna. So, Wala na, Siniluan lang. So, ang kasunod niyan is capacity building. okay. So, to sustain Yung, and makuha pa natin yung hindi natin na-achieve. nakukuha. Pwede bang maging specific kayo sa mga department at project na nag-push o na-recognize? Meron kasing mga talagang, alam mo, meron kasing mga service department Aha. na talagang hindi mo pwedeng, alam ba, sa health, recognize tayo hanggang sa national. Wow. Yung Dream, si Consel RC. Oo. So ito'y ang departamento na nangangalaga sa ating community sa panahon ng kalamidad. Siyempre, ayaw nating magkaroon ng kalamidad. Anong ibig sabihin ng hanggat maaari? Pero ito yung pagiging handa. More on prevention. Prevention. Yes. Okay. And then response. Okay. And then during. Ayan. And then after, yung ano natin. No? So, meron paghahanda ng Siniluan. 2 consecutive year. Gawad Kalasag. Yan ang pinakamataas na binibigay. No? Sa mga ganong department. Nakuha natin for 2 consecutive years. For the first time, Tapos consecutive pa. Tapos, kanina lang, yung peso. Meron tayong peso office dito. Ito yung under ng Department of Labor. Okay. Pinakamarami tayong na-assist na mga nag-OJT. Marami tayong tinetrain na mga new na maghahanap ng job seeker. Okay. Nagkakaroon tayo ng job fair. Tapos ngayon, nagkakaroon na tayo dito ng recruitment. So yung mga establishment na kailangan ng mga workers, pupunta na rito, tayo na magpo-post. So, yun, namamanage natin yan. Ang MCR, yung kanilang mga performance sa mga birth certificate, yung lahat ng PSA, Okay. yung mga dokumento ng taong bayan ng Siniluan. Okay. So, they also deliver it. No? So, ang Menro, ang Menro ay may award ng regional. Sa region.
tayo ang best na meron ng solid waste practice. Tayo ang meron sa Region 4A. Mabuti at nagkaroon ako ng pagkakataong makausap itong inyong Menro at pinaliwanag niya sa akin ang programa, ang Parang madami kang recycling. ini-interview, hindi lang ako. At naipaabot ko sa kanya na ako'y proud na taga Siniluan dahil sa mga effort na ginagawa niya sa ng basura, no. Agrikultura, meron tayong Ang agrikultura, alam mo, actually, parang Hall of Famer na yan eh. Simula pa ng dati, maganda naman ang performance natin sa rice. Yung yield na tinatawag, ikaw more on, masanay ka sa akin doon. So, I started supporting the project ng agriculture when I was the councilor, no. That's why na-invite ko si yung AR na tumakbong konsyel eh. Kailangan may enlightenment pa doon. So, ngayon, nanalo siya, nandyan si Carlo, narito naman ako, Vice Mayor. So, lahat ng ordinance, resolution sa Sangguniang Bayan, inisisa natin yan. So, it's good, no? Yung mga magsasaka natin, sila ang unang nagtiwala sa pamahalaan. So, nagbuo sila ng kanilang samahan, yung Pasamasi, sinuportahan ng DA, lahat ng kanilang programa. Kung anong, yun nga, sinasabi ko, pag may pababa, may dagdag trabaho, pinangatawanan ng DA natin yan. At yan, bumababa na lahat. Kaya ngayon, meron tayong rice processing center. Okay. May sariling rice mill. Ang Pasamasi. Meron na. Model association ang Pasamasi ng region, Siniloan, na Region 4A. Magaling. So ngayon, they can do trading. Okay. Pero ngayon, sabi ko, ang peer ko dyan, dapat, parang gobyerno yan. Samahan dapat ng makikinabang. Hindi kayo nandyan para yumaman. Dapat dyan, tumaas ang yield, bumaba ang presyo, at makabili ng murang pagkain ng taga-Siniluan. Yun dapat ang trust natin. So, maganda. Katulad yan, lahat, irrigation, etc. Alam mo ba, kakahingi namin ng pondo dahil naniniwala ako, kailangan natin ng maraming tubig. Nagkadoble pa nga ang bigay sa atin eh. Doon sa Pinait, nagbaba ang DA ng 34 million pesos para ayusin yung dam at pataasin ng 2 meters. Okay. Ngayon, after a week, pati pala National Irrigation Authority, meron din pondo para sa atin. Kakalabi namin 3. Nagdoble-doble na yung nag-approve. Okay. So ngayon, sabi na, hindi naman nasayang kasi bahala silang umaanap ng ibang recipient. Pero kasi meron na tayo. So, pag So, napipresent- nasa radar ang bayan ng Siniluan. yes, Okay. na meron. Kasi kailangan, meron kang performance, we need water. So, lahat na-address naman, no? At ang ating magsasaka, lahat with personality na. Lahat yan naka-registered. Ang ating magsasaka, meron na silang mga crop insurance. Okay. Lahat yan nandun. Kaya, pati mga, yung sinasabi Yan kayo ba na, insurance na yan pagkabagyo. local government? Yes. No. National. Kaya nga, kailangan lang. Lahat yung national, kailangan mong trabahuin yan. Okay. Kasi you need GPS eh. So, hindi lahat ng magsasaka sa ibang bayan ni meron yan. For example, Kasi hindi nila inasikaso. for example, last week, nagbigay ng fuel subsidy. Dalawang may fuel subsidy. Lahat ng mangingisda na may motor at lahat ng mga magsasaka na merong water pump na ginagamitan ng gasolina. Sipin mo, hindi lahat meron nun. Pero kinukuha natin yung meron yung data. ang mamamayan. Kasi nga, nagpaparegister magsasaka. sila. Aha. At tinatrabaho ng ating DA. So, pagkasabi na magbibigay ng subsidy, Meron. pare, 200 ang sa Siniluan. Busina na lang. Sa ibang bayan, meron 5 lang sila. 200 na farmers. Yes, sa atin, 200 higit. Fishermen. Oo, combine, no? Sa iba, meron lang 5, 15. Sabi ko, sayang naman. So, during my speech there, sabi ko, balitaan nyo to sa inyong pamahalaan. Kasi hindi tayo madamot eh. Galing yan sa national, bibigay yan, dadating yan. Kaya sabi ko sa kanila, pagtiwalaan yung DA nyo. Pagtiwalaan yung pamahalaan nyo. Kasi sila din na magbibigay ng kanilang mga benepisyo sa susunod. So, tuloy-tuloy ang subsidy from from national and national, local Provided nga. at nadadagdagan dahil Yes. tinatrabaho ng department. And there are advices for you Kung anong gagawin mo para maka-avail ka niyan sa mga susunod na panahon. Sabi nga dito sa atin hindi po pwedeng kukuya-kuya ko. Yan, hindi pwede. Sila, kailangan dapat tatrabaho. proactive. Noong dati, alam mo ba, ang kangkong,
Wala yan sila. Mm. Nung na-wash out, Okay. as much as 40,000 naka-receive sila. Hektarya kasi ang kanilang kangkungan. Kangkungan, no? Nakita ko nga nung ako'y mapunta doon sa Kubo, sa Lawa. So, hindi ko yan sinasabing akin. Pero yun nga, how to drive all these people Mm. to That's leadership. no? na gusto nilang gumawa ng mabuti at serbisyo sa ating mamamayan. It takes courage to do that, di ba? Nakit kami sa Upland. Alam mo yung Liabak, walang association doon Oo, ha? ng mga farmers. Nagpunta kami doon. Hindi kami tumigil through Kapitan Rani. Kailangan bumuka ng 15 tao dyan. Kailangan magkaroon ng association. Sinama namin sa SLP, Okay. livelihood ng DSWD. So ngayon, nag-aantay na lang kami ng baba ng pondo. Because of our push sa kanila, wala pa. Binigyan na ng mga binihan, binigyan na ng mga seedlings. Ngayon, umaani na sila ng mga talong. So, yan ang tinatawag natin sa principle of governance of empowering Empowering the and all. engagement and empowering the local sectors. Oh, yan. no? So ngayon, nandun na sila. Lalo pag dumating yung SLP nila. Kasi, established na yung farm nila. Wala pa yung Wala pa. bigay yung gobyerno. Pag nagkaroon, makakaroon na ng intercrop yan sila. Okay. Kasi marunong na sila. May namamahala na, mayroon na silang management. May nagpahiram na ng lote, may nagbungkal na. Even the machineries ng DA, akyat mo doon. Yung technical natin, naglagay tayo ng technical people sa Kapatalan so that lahat ng malapit doon may papuntahan. Alam mo kasi, may mandate kasi yung 5% automatic nandun eh. So pag sinuportahan mo sila, makaka-deliver yan. Okay. Makaka-deliver yan. Automatic 5% Ng total budget, nandoon. Kasi nga, for calamity. yan ang pinaka-problema. Tama. So, pag tinanong ng bayan, bakit wala naman kami masyado maraming yung ayuda? It is the DSWD na national na magbibigay. Tayo naman, during na magkaroon ng evacuate, di yun ang dapat mong pakakainin kahit papaano, support, ganito. Tapos matatanggal mo sila dun sa lugar ng peligro, babalik mo. So yun, ang mobilization yun magastos din yun. Diba? Tapos pupunta tayo ng mga equipments nila, yung mga CCTV, etc. Communication. At saka yung response nila, at totoo, Nabalita ko si RC ay tumanggap ng ambulansya para sa kanyang departamento. Kanina lang. Bigyan kita ng kwento. Ang provincial government ay magbibigay ng evacuation center. Walang lote ang siniluan. Mhm. Yung sinabi ko sa iyo, facts, truth, and then trust. Lumapit ako sa Pamilya Adricola sa Kapatalan kasi yun ang target namin ni RC. Magkaroon talaga doon ng training Evacuation center. or Training center at evacuation center. Okay. So, tayo pag-usap kami doon sa pamilya. Binentahan tayo ng 2,000 square meter. Mhm. So ngayon, doon yung project. 60% ginagawa na. So, Hindi ko naman akalain na may kalaki pala siyang ambulansya. Kaya kanina, binigay din. Pero No? salamat sa Pamilya Adricola. Oo, sa talagang pagbibigay pagbibigay ng pagkakataon na makabahagi tayo. Oo. Oo, ng kanilang lote. At ito ay ayon sa presyo ng gobyerno. Gobyerno. Meron pang isa, yung pamilya din nila Kalina, Mena, sila Hackett sa Gerald Luna. Oh, salamat. Kaya Oh, Ate Lina. alam mo naman kung ano. Yung dito, senior citizen building sa kanan ng munisipyo. Oh, speaking of senior citizen, Merong yung senior citizen party list, nagkataon namin ni attorney yun. Mag-e-end na yung year ng 2023. Sabi niya, gusto mo ba ng pamasko? Sabi ko, opo. Bigyan kita ng building. Kung may lote ka. So, yan ang problem lagi eh. May pondo ng building, wala palang lote. So, that building is not intended for siniluan. Kaso, yung bibigyan niya, walang lote. Hindi makahanap yung town, yung municipality. So, Nandun ako, naghanap kami ng lote. Sinilip namin yan, hinahanap kung sinong tao. yan yung kinakali na Yes. So, ngayon, sabi na, bibili natin yan, pero ganitong presyo. For 1,200 ang lote nila, binenta sa atin yung 700. 500 na tira sa kanila. Pumayag. Ayan. Siguro, mga 90%. Lilipat this year ang senior citizen dyan sa atin. May sariling building na ang mga senior citizen natin dito sa gilid. No? Salamat sa So, Pamilya yan. Reyes. Meron pang isa pa. Sa 7, nag-inaugurate tayo ng
police station, no? Alam mo ba yung police station, ha? Ito, swerte tayo. Pamilya Acorda naman. Mhm. Pamilya Acorda naman. So, ang tagal na project niyan, lote, meron, ganito. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Oo, Pamilya yan. Acorda, alam mga taga Siniluan Yeah. masarap pakiramdaman na sumusuporta sa programa ng ating Di pamahalaan. ba? Kasama natin ang Pamilya Sa Acorda. kinakachabing mena dun sa Yan, sa sa senior Si- citizen. senior Tapos citizen, yung evacuation sa Adrigula. Oo. Imagine mo yan, no? Isipin mo, naging chief PNP ay Acorda. Nakamag-anak ng mga Acorda dito sa atin. Oo. So ngayon, nag-courtesy call lang kami. Aha. Ni Hepe ng Siniluan. Siniluan. Picture. Ang nag-introduce, yung family na Acorda sa atin, ng Siniluan. Oo. So, kaya natutuwa ako, yan ang unang-una. Kaya tayo nakabisit. Siyempre, excited pa tayo, ka-mayor-mayor mo lang. Chief PNP agad ang iyong bibisitahin. Okay. Kaya nabigyan ng Siniluan because of the family ng Acorda. May ano yung mga forward-looking sige. na naiisip mo na Nung konsyel ako, nakapag-guhit tayo ng ordinansa, caregiving program. aha. Yung tinatawag nilang social pension, Hmm. yun ay, pagka kasi napanood mo sa TV, lahat ng senior citizen makakatanggap ng social pension. Pero dapat, etong totoong sasabihin, Oh. lahat ng qualified Okay. senior citizen makakatanggap ng social pension. Mm. So, who are those qualified? Qualified, oo. Di, siyempre, yun nga. Nandun na naman yung mahirap, Okay. yung walang natatanggap na pension ng GSIS, Okay. yung hindi nagpe-pension sa SSS. Mhm. So, dun, unang-una, dapat mahirap ka. Tapos pag may pension ka na, wala na. Pag nag-a-abroad ang anak mo, wala ka na rin. Wala na. Mm. Hindi ka matatanggap. So, syempre, yung mga senior natin, walang matatanggap. So, ngayon, hindi ka pwedeng gumawa ng ordinansa na labag doon sa Doon sa batas. directives na yan. Yes. So, So- hindi ako pwedeng magbigay ng yung walang shock pen, bibigyan ko. Okay. Magagalit sa akin ang national. Di ba? So, gumawa ka ng ako local ng local. version, Version, but is different. Ah. Oo. Okay. Caregiving program. Tama. So, walang Naglagay din ako ng qualification, pero Alright. isa lang. edad. Pasok dito, yung walang sokpen. So, Yung binibigyan nila, So, walang duplication. wala. So, bibigyan ng LGU. So, yung mga na-deprive bibigyan ng natin. national directives, Yan. binigyan ng LGU. So, inakda mo yan. nung Inakda ko konsulta. yan. Pero dahil kulang ang pera, Magkano yan? 80 years old, nakakuha kami parang 400,000 lang eh. Aha. So, first implementation. Okay. During the time of Mayor Eddie. Mhm. Tapos, naging vice mayor ako. Mm. Pumasok ang AR Dupina Mhm. during the time of Mayor Rainier. Mhm. So, hanap tayo ng pondo. Ginawang 75. Okay. So, doon na. Dumami. And then, dumami na. Mhm. And then, nakapahinga na isang taon kasi walang pera eh, no? Nag-pandemic. Mhm. Wala. Okay, gawa ng pandemic. Oo, tapos bumanat na naman. Binaba ng 70. Okay. So, nagkaroon yan. Ang total niyan, almost 5 million. Mhm. Nakaalat na yan lagi. Regular program na, hindi na pwede tanggalin eh. Yun ang principle dapat ng paggawa ng ordinansa eh. Okay. So, yung senior, gusto ko mababayan ng hanggang 60. Lahat mabigyan. Alam mo, nakita ko, sinabi ko sa mga department heads, meron kasi mga embedded budget, katulad yon. Dahil regular program, hindi mo na tinatanggal yon. Mhm. Nakapasok na yan eh. Kung magkakaroon ng increase, maglalagay ka lang na additional. Sunod. Pero yung what is already present there, Hindi mo na pwedeng, allocated na, hindi mo na pwede. pwedeng gulawin So, doon lang yun. Kaya ako, sabi ko sa kanila, ako ang punong bayan. Every year, magdadagdag ako para doon sa caregiving program so that ma-reach natin pababa ng 60 years old. Lahat. Pag nag-reach ka ng 60, yung lahat na walang SOCPEN, mapasok Masasama. natin sa Okay. caregiving program. And it can be done. Palagay ko, kakayanin din natin na yung mga qualified senior citizen ay mai-enroll natin sa life insurance. Okay. Kakayanin din yun. Kaya kung magkaroon tayo ng green card, ipapasok din natin yung mga benepisyo na. Kaya slowly but surely, dapat ang tao, kung ma-identify natin
at magkaroon sila ng mga cars na to para maisama natin lahat. Long term yan, tsaka hindi siya yung one time lang, no? So, marami pang dapat gampanan ang pamahalang bayan ng Siniluan. Aside from basketball, ano pang Ganito mga yan. programa Alam mo naman tayo, ikaw at least magaling ka sa basketball. Ako naman, nag-basketball lang. No? Alam mo, si Doc Romel. Oh, yeah. Kalaro niyo yun. De Rosas. Yeah. Sabi sa akin, pa-clinic tayo. Ito mga kinuha natin institutionalize yan. Sinuportahan natin. Bumili tayo mga bola, yung lahat ng mga cones na kailangan nila. Naglagay na tayo ng key person para doon. So ngayon, hanggang ngayon, continuous na, may basketball clinic sa plaza. Okay. 3 times a week. Then after that, meron na volleyball clinic. No? So nangyari yan. And then, yung SSC nag-propose na magpapaliga. So sabi ko, may credibility sila. Wala silang hinihingi, kundi support lang ng local government. Nagpa-basketball league kami. Okay, nakita ko. Friday, Saturday. So, kakapanood ko doon, sabi ko, parang bumabalik yung pagkabata ko. Parang narito lang ako sa Siniluan. Ganito rin ginagawa ko dati, nanonood tayo. No? So, pag tinignan mo yung mamamayan natin, same. Yung pa rin. Talagang, they love basketball at saka yung plaza pa rin na pinapasyalan nila. No? Okay. So, nagkapataon tayo na nagkaroon tayo ng partner, si Congressman Benji. Nag-sponsor ngayon ng Bye-Bye Okay. Intertown. Akala ko mahirap. Pero alam mo, thank God, no? Naging successful. They are looking forward na magkaroon na naman. Yan ang nakita ko, masaya. Oh, masaya. Tsaka ang tao puno, no? Kaya ngayon, kahit papaano. Alam mo, kaya kahit na maliit ang pondo, pinagawa natin yung bleachers dun sa may kalsada, no? Sa side ng kalsada. So, yung ginagawa ngayon para tinitingnan mas natin, maraming makaka-5 layer yan na nakaupo. Okay. So, makikita natin kung anong effect. Ayokong ng todo na baka sabihin kung ano lang. So, tingnan natin effect. Pag gumanda yan, expand pa natin yung possibility na magdagdag pa tayo para marami lalong makapanood. At this February, magkakaroon na ulit sa 22. Start na ulit. Inter-commercial, pero local naman. Okay. Para mas marami naman taga Siniluan makalaro. By September, magkakaroon ulit ng inter-bye-bye. Bye-bye. Okay. O, para ang tao nandito. Alam mo ba kung anong reason ito? It's not merely basketball. It's not simple sports. Economy ang target natin dito. Every time na may basketball, yung lahat ng mga tusok-tusok dyan, available yan sa plaza. Lahat ng mga kababayan natin gustong kumita sa gabi. Magkaroon ng extra. Hinahayaan natin. Nagulat nga ako. Nung isang araw, busy, may mga zumba, oo. Kasi kailangan, yung all sector. All sector. So, naman sa kababaihan, aside from zumba, doon ba nahuhok ang mga kababayan ngayon? Alam mo, nag-start sila to lang yan. 2 groups. Okay. Ngayon, 8 na. So, makita mo na tama yung direction. Okay siya. Ang pinakamatanda, yung nila ng metering sila, Metering? Garcia. Oh. 85 years old, nagsusumba pa. Okay Binigyan nga namin ng premyo, may magnanay nga, nagsusumba eh. Akala ko, walang mag-asawa, meron pala na, dalian nga ako ng premyo kasi may mag-asawa na rin na nagsusumba. So talagang okay siya, community. Okay. Nung una, ang babae parang beauty contest yan, laging nagko-contest. Ngayon, nung ginawa natin na malimit sila sa plaza, pinagsama-sama natin, they become friends. So ngayon, yung iba na dati na sa malayo, ay, maglagay na rin tayo sa Alayain. Maglagay na rin tayo sa Saudi. Meron na sa Pandeño. Meron na Kasparas Kapatalan. Nag-promote ng camaraderie yung sa mga activities kababayan. niya. Okay. So kaya ngayon, mga more or less, mga 400 na yung mga Zumba na regulars natin. No? At merong assistance doon ang local government. Yun resolution pa ni back then, Councilor Rona Palbalosa pa yun. Okay. So talagang nag-institutionalize na yan. Good. So at least, meron. Kaya nga sabi ko, dapat yung mga LGBT, meron din silang Zumba Tatanong ko nga, kasunod siya itatanong ko yung sector na yan. Dapat meron Yung God, yung gender and equality, yung yan. Dapat ma-touch lahat So, magandang makita na ang pamahalang bayan ay inclusive at ina-accept ang diversity, no?
Kasi yung isang liga naman, 3 liga yan eh. Ngayon commercial. After na commercial, pag malapit na sa bakasyon, ang may hawak naman SK. So dapat yung SK, concentrated sila sa 18 to 30. Kasi yun yung mandate nila eh. Yun ang youth eh, as defined eh. Okay. Dito, pag open, dapat yung sa SSC tsaka sa LGU. Pero yung SK, dapat yung age limit na yun. And then after that, para naman sa taong bayan, para mas maganda, yun naman yung bye-bye. Oo. Kaya para maano natin lahat, no? So, Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy, tsaka lahat, makita nila. Talagang magiging programa na yan, nandun na yan. Ngayon, sektor naman tayo ng na pag-usapan natin ng agrikultura, ang mga mangingisda. Basta lahat na may kinalaman sa agriculture. Alam mo, by 2024 alone, ang total benefits na nakuha ng bayan ng Siniloan For agriculture. for agriculture, 120 million pesos. Imagine. So, combination ng infrastructure, machine, Everything. equipments, and then livelihood. Lahat yan. Amounting to 120 million. So imagine the program and the progress that this can Malaki build. pa yun sa budget ng bayan. Bayan, Kami, yes. Tama. Oh, imagine mo. So, why bother to stop? As early as January nga, may na-secure na ulit ang DA by 2026. Another 5 million. 5 million. Oh, so lahat ng program, pag sinabi ko kay Carlo, punta tayo sa DA region, talaga yung region sabihin, Mayor, hindi naman necessary kayo pumunta pa kung yan lang. Okay. Pero they did not notice na I'm fishing for projects. Na ano po ba ang nasa menu nyo? Ano ba ang kaya naming gampanan? Okay. Oh. So pag uwi namin, Carlo will... Trabaho ng trabaho. Oh, Carlo, kaya ba natin to? Sige, tingnan natin. Tawagan mo si ma'am. Oh, si director, baka pwedeng i-grant tayo. O may tao ba tayong gaganap nito? So lahat ng bagay na yan, inaano natin. No? Dito sa atin, alam mo, pinaka madaling pasukin na hanap buhay, yun na alam natin ay ang tricycle. So, ang sektor ng transportasyon, talagang sinasabi na masikip na ang bayan ng Siniluan. Nakita ko may mga karsada na nadagdag. Sa sektor na yan, anong mga nasimulan o inisyatibo na Ganito, siyempre, pwedeng pagdating dyan, na ipinagkaloob ng pamahalang bayan? medyo sabihin ko na nagkaroon tayo ng mga recognition. Pero bago doon, palagay ko, pinahuli ko lahat eh. Lahat ng walang prangkisa. Lahat ng illegal. Oo. Di walang prangkisa muna, Siniluan. Pagkahuli ng sa Siniluan at lahat may prangkisa na, kita na namin kung sinong walang sticker. Taga-ibang bayan na yun. Okay. So, lahat ng mga illegal na mga taga-ibang bayan na namamasada, di na makapasok. Okay. So, kailangan na nila kumuha ng special service. Ng special permit. So, ngayon, nakakuha na rin yan. So, nakakita na natin, no? So, makikita mo na. Kaya pwede na yung tricycle. Meron na silang fuel subsidy na 300 at the end of the year. Ang prangkisa nila dati, 600, 700. Ngayon, 500 lang. Babalikan ka pa ng 300 na gasolina. Okay. Local government yan. Oh, local government yun. Munisipyo Bakit yan, bakit hindi natin may balik yung 500? Gumagastos tayo sa sticker. Sa sticker, okay. Oo, tsaka yung ibang mga paper. Pero dati wala yan eh. Wala. So, meron yan. No? So, sabi ko nga, tuloy-tuloy na yan. Once na nandiyan na. Ngayon, eto namang mga magta-tricycle ng taga-ibang bayan, dinala ko doon sa may harap ng munisipyo, ng palengke. Nagwawala yung mga tricycle. Pinaboran daw ni Mayor yung mga taga-ibang bayan, sila nando doon. Sabi ko, paano napaboran? May pila din naman doon sa may Mercury. Tapos dito naman yung taga-ibang bayan kasama ng kalapit ng mga jeep. So paano napaboran? Taga-Siniluan na doon, ito taga-ibang bayan. So tinanong ko lahat ng kasamahan. Apektado ka ba? Apektado? Wala naman apektado. Kasi ang sasakay sa kanila, taga-ibang bayan eh. Ang taga-Siniluan ang sasakay. Ngayon, ano nangyari? Nung araw, yung mga special permit, kukuha yan, group 30. Tapos, pag nasa private ang pila, hindi pala sila 30, mga 50 pala yung group na yan. So, napapalusutan pa. So, ngayon, walang makapila na walang sticker. O, di na double ngayon yung ano. So, yan, nakita natin yan. O, so, naayos natin. Kung walang
prangkisang taga Siniloan, hindi tayo makakahuli ng taga ibang bayan. Kaya una, dapat lagi sa loob ang malinis. So ngayon, meron naman akong pina-implement this year. Pinangalanan ko siya na open market. Pero ang reality, ang target ko doon, dalawa. Yung sector ng taga-ibang bayan at yung ating public market or yung commerce natin. Okay. Pero bago ko ginawa yan, kinausap ko lahat ng mga magta-tricycle. I-open ko ng Saturday, Sunday. With or without special permit, pwede nang pumasok sa Siniloan as private capacity na. Basta Sabado at Linggo. Para makapamasyal sila. Kasi I recall it during my times ng konsyel ako tsaka ng Vice Mayor. Nakikiusap, imagine mo ha, taga Paite. Sabi, Vice, bakit po ganun? Hindi ko pa pwedeng ipasyal ang pamilya ko. Gamit ang tricycle? Ang gamit ng tricycle ko. Pupunta kami sa bayan nyo. Gusto kong pakainin sila sa Jollibee o sa McDonald's. Bawal. Kasi wala. Tatlo anak ko eh. Sasakay ako ng jeep. Mahal pa masahe. Kawawa naman namin. Yun lang ang aming sasakyan. So, sinabi ko sa mga magta-tricycle, ano sabi ng magta-tricycle? Wala nga namang pasahero pag Sabado at Linggo eh. So, nung inopen, yun. Alam mo sabi sumigla. Tapos sinabi ng magta-tricycle, hindi naman lahat na sumakay sa kanila. Doon din sasakay? Uuwi din kasi nag-iwahiwalay na eh. May teenager, nakakapaghatid pa sila. Kaya sabi ko, kaya alam mo, sinabi ko sa ibang bayan, pag ang Siniluan, hinarang nyo, lalo sa gabi. Lalo sa gabi. Sabi ko, na maghahatid dahil wala na kayong pila, hanggang 7 lang kayo. Ika-cancel ko yung special permit nyo. Dapat lahat tayo mabuhay. Gumagawa kami ng paraan para doon. Kayo, ganun din. Naghahanap po kayo sa Siniluan. Tanggapin yung polisiya namin. Okay. Kumusta naman ang relasyon ng pamahalang bayan sa ang programa ng pamahalang bayan sa ating mga nagnenegosyo? Nung umupo tayo, ang ating pamilyang bayan, siguro mga 3 pages back to back. Hindi nagbabayad ng mga stall. Ng stall. Siyempre. So, umanap tayo ng paraan. Nakapagpapasa ako ng ordinansa na magkaroon ngayon ng amnesty. Pero yon amnesty, short period yan eh. So, nilagyan ko yan yung parang may isang term pa na ginamit tayo. Pumasok sila sa contract na hulugan yung utang nila. Okay. Provided, magbabayad ka ng 2023. Okay. So, pag nagbayad ka ng 2023, pwede kitang ipasok doon sa program na yun. Na amnesty and then ng installment. Installment. Yung amnesty kasi one time lang eh. So, ngayon, naggulantang sila. Kasi pala, ang batas, pag hindi ka nakakuha ng business permit ngayon, last year, hindi ka makakakuha ng business permit today, hanggat hindi mo bayad lahat ng utang mo since the beginning. Lahat ng arrears mo? Wala, hindi pwede. So, sinuspend ko yun. Umuwi ako ng ordinansang bayan. So, inan mo yun? Nag-back to zero tayo. That's what we call, we need a reference point to cleanse. Alam mo, wala na sa 20 ang may problema. Sa lahat ng establishment? Sa palengke natin. Okay. Pagdating sa processing ng mga dokumento dito sa pamahalang bayan, ang permit, lahat? So, if it is pure renewal, status ko, gross na lang, punta ka doon. So, mabilis? Pero meron hindi ako kayang ma-waive. Yung kailangan, yung sa lungs. X-ray. Anong X-ray. Anong requirement yan? Kailangan magpa-X-ray ang tao. Yun, pinapaliwanag ko. Kasi alam mo, hindi pwedeng hindi clear eh. Kasi nasa public eh. Kaya kailangan talaga yung ano ba yung sakit ng TB? Yan ang mga yan. Kasi yan, contagious yan eh. So, kailangan ma-clear talaga yung mga tao. So, once a year, yung mga... Yun ang isang requirement. Yun ang medyo nagpapatagal. Kaya nga, dahil matagal, inilibre namin basta may PhilHealth. Okay. So, kailangan lagi,
meron kang counter para maunawaan nila, why are you doing this? Bakit hindi mo So, paano yan, Mayor? na-streamline na yan, na-streamline. From 2 days Streamline naging na 2 yan. hours. Oo. Pero dun Ilan? From 2 days. To 2 hours. Pero doon sa record ng ARTA, Okay. nang binisit tayo, Ah. ng external audit yun ha, Mm. 1 and 20 minutes. Wow, galing ah. So, ito ba ay computerized na ang Hindi sistema? pa. Hindi pa. Merong portion. So lalo na kalahati. kung magkaroon ng computerization effort ang LGU. We are now accepting payments online. Isa ko lang, gusto ko lang ma-establish pero we're already settled yung meron na tayong GCash or iba pang online payment. Punta naman tayo sa tourism. Ano ba meron talaga sa Siniluan? Kasi tourism is basically place, people, Activities. activities and food. Apat, no? Pero dapat, syempre, friendly din. Eh yung atin, puro teenager lang ang pwede eh. Oo. Kasi mga hiking, no? So, kausap ko yung ibang barangay, nakita kami ng PAT, tinignan namin nila Carlo, lahat, yung engineering, yung Menro, inakit natin yan. Kinakailangan natin ng road going to somewhere, falls. Na kinakailangan na lang, ang target ko, pinakamatagal 15 minutes to the falls. Walk. Okay, para Para accessible na sa lahat. May choice. yung gusto mag-hiking, gusto sila sa baba dumaan. ba, no? Yung nasa taas, Meron. Okay. So, possible. Pag nagawa natin yung road na yun, totoo na... We're talking about Buruisan Falls here. One is Bayuriwisan Falls. Another one is Binayutuan. And then, meron pa eh. Sampaloc, and then Batya-Batya. Basta, parang 6 tumasasagasaan doon eh. Tama ba, Welling? So, ngayon, nakakuha ko ng person na kausap natin dahil malaking pera eh, no? Road opening. Willing silang magpahiram dahil ang lote niya going there. Sabi ko, okay lang, give us a proposal. Magagawa sila ng tourism site. So, pumayag ako. So, magpipresent sila. Magbibigay sila ng so hingi lang ako ng interposing na objection sa Sangguniang Bayan para mabutas namin going there. Pag nabutas namin doon sa top na yan, tsaka na tayo mag-iuti-uti ng pagsisemento at Kalsada. develop niyan. Basta importante, Magkaroon- alam na yung path Oo. para mas malapit, no? At may yung art, yung freedom art. Art of Freedom. Nilabit namin ng 1.2 meters yun, ha? Para, kasi tumaas yung bridge, eh. Hindi na makabadaan doon ng mga prosesyon. Ginak yun, talaga, pin-reserve. So, part din yan ng tourism, eh. Ngayon, medyo matanda na tayo, 50 years old na. Siguro, wala pa ata tayo nung pinagawa yung pagoda ni Go Eskiang, eh. Isa yan sa medyo matanda ng landmark na nandun sa kanto. So, pag nakita, dapat makikita, ay, Siniluan yun. Art of Freedom, tapos may pagoda,